Senator, good evening. Si Peter Atrica po dito sa DZMM. Good evening po sa inyo, kasamang Peter at kay Miss Rica. Hi, Okay. Sentry. Salamat po. Oh, thank you for answering our call. Senator, ang unang tanong namin ano ang reaction po ninyo dito sa mga kagulat-gulat na pangyayari sa Senado in the past few hours? Unang po, nakakabahala ito, no? Kasi na umaabot tayo sa ganitong punto. Mhm. At alam nyo ho, lahat itong gulo na yan can be avoided kung susuko na lang si Bato at i-surrender niya yung sarili niya. Parang mas importante pa yung buhay niya kung sino man, kaysa dun sa kung sino man yung mabibiktima dyan, no? So, having said that, base dun sa mga impormasyon po na nakakalap natin, ito ay isang senaryo nung grupo nila Alan Cayetano at Bato de la Rosa. They're sowing chaos at yung para mag-gain sila ng sympathy. Kasi wala hong government forces sa loob ng Senado po. Yeah, let me clear that up, Senator Sani. Are you saying na baka staged lang yung mga putukan na nangyari kanina? Kasi po sa mga impormasyon na dumarating, gano'n na nga. Kasi nung una, nakakabahala dahil ano ba ito? Missing encounter, ano ba yung friendly fire, accidental fire, so obviously not. Tapos nakita natin yung mga video na malalakas yung putok, ano? So concerned tayo na kung sino bang nahagip diyan. But then, ito na, when the smoke cleared, ang lumalabas, wala pong mga government forces involved diyan. Kundi sila-sila lang na mga nandiyan sa Senado na mga magkakakampi. Kaya hindi po malayo na it's a scenario para mapalakas yung kanilang posisyon sa korte or sa publiko, mag-gain sila ng sympathy. Pero the investigations later on would bear this out. Malalaman kung saan pinutok yan. Kasi it's supposed to be, kung nagputukan yan, meron kang dinadirect na kung saan mo dinadirect yung barrel mo. Kaya wala pong nasaktan, wala pong nasugatan. Fortunately. Kaya nga, yun lang ang senaryo may isip natin dito. Kasi sa dami ng putok na yun, tapos wala pong tinamaan, baka gimmick ito nila Cayetano. So, ibig sabihin, even a misencounter can be ruled out. Is that what you're saying? Wala pong tinamaan eh. Okay. Wala hong biktima eh. Sa dami ho ng putok na yun, saka yung close quarter, imposible ho eh. Hindi ko maisip. Oho. Ang dami pong security detail dito, iba-ibang ahensya ng gobyerno ang naroon sa premises nung nagsimula po ang putukan. Iilang lang naman po yung sinasabi nilang armadong grupo, miyembro ng armadong grupo na nagpaputok nga daw po, pero walang nahuli, walang na-detain, hindi natin identified kung sino ang gunman. Ang pinakatanong ko po dito, bakit kailangang magturuan ng blame ng ating mga government agencies instead of having a united front na hanapin natin kung sino ba itong nagsimulang magpaputok kanina? Sige po, ito po, Ms. Rica, i-clarify ko lang. Ang sinasabi lang po natin, wala pong arresting teams na nasa loob. Para maliwanag po sa publiko, wala pong arresting teams na nasa loob. Whether NBI man yan, PNP, AP, wala po. Ang nasa loob ay yung security detail ng PNP na naka-assign sa Senado, yung Marine Company na naka-assign sa Senado, yung mga security detail ng mga senador, at yung Senate Security, yung sa Office of the Sergeant at Arms. Sila magkakakampi po yun. Wala pong kalaban dyan. So yung sinasabi niyo po, sa dami ng putok na yun, dapat meron nakabulagta doon, pero fortunately wala po. But still, dapat sino nagputukan? Di ba? Wala ho eh. Dapat meron ng hinuli dyan, nakagapos dyan, o di ho ba? Dapat yung media dinadirect na kung saan tumama yung mga anong pader yung tinamaan, kung ano man. Opo, ang bagong information po meron daw mga bullet marks yung GSIS. Yung sabi ng mga nakausap namin kanina na yun ang tinamaan ng mga bala na which presumably galing sa side ng Senate. So yun na nga po, ibig sabihin pinutok nila sa labas
na walang taong tinitira, kundi nag-sow lang ng chaos. Okay. All right. Di ba? Opo. Senator Sani, kahapon, you were calling out Secretary John Vic Remulla, no, na sabi nga ninyo, ano pang ginagawa, hinihintay ninyo. Now, nandun po ngayon sa Senado si Secretary John Vic because sila po at kasama ang PNP ang nagsisecure, no, after a talk with Senate President Alan Peter Cayetano na mag-secure ng Senate premises. How does that impact the role na inaasahan ninyo na ipatutupad ni Secretary John Vic? Ganito po ang isang katanungan sa kanya. Sinisecure nyo from what? Di ba? Sa mga mga akyat bahay gang o ano ba? Kanino sinusecure? Kasi, di ba, gobyerno siya, binabantayan nyo sila kanino? Para saan? Ngayon, meron siyang mandato. I-implement niya yung batas. Ano yung nasa batas? May valid warrant dito, tapos may RA 9851 siya na nakalagay doon, na i-apprehend yon. So, paano yun? Kaya nga, ang katanungan ko, sino ho ba kakampi talaga nito ni Secretary Remulla? And even PNP Chief Nartates po, nandun din sa Senado ngayon. So, yun na nga po. Ano na ang estado ng valid warrant na ise-serve ng NBI? Di ba? So, ano ba, sinisecure nila si Bato? Pinoproteksyonan nila? Kailangan, wala akong definition. Pero ang maliwanag lang dito, nakapag-press con ulit si Sec John Vic. Kung yun ang objective niya, di nagawa po niya ulit yun. Opo. I'd like to get your thoughts, Sentry, dun sa statement kanina ni ng lawyer ni Senator Bato, no, na si Attorney Jimmy Bondoc, na sinasabi nga na tomorrow they will definitely be filing something in the court. Possibly dahil sa nangyari kanina, they might use what happened earlier to urge the Supreme Court to finally release a TRO. Your thoughts on this, please? Yun na nga po mismo ang sinasabi ko. They're creating the scenario para mapalakas nila yung position po nila sa sa Korte Suprema at para makagain sila ng sympathy. May mga pa kanina na itong si Senator Amy nagla-livestream siya na sinusugod na raw sila pero nakangiti siya eh. May problema tayo doon. Anyway, marami hong butas itong senaryo na to. Pero nagtataka ko dito, dapat, doon na, pumasok na itong DILG tsaka PNP, dapat ora mismo hinanap nila yung kung sino yun, sino yung nagpaputok. Dapat at the very least ma-identify nyo man lang yun. Opo. So, Senator Sani, we hear you. Ang mukhang nangyayari ngayon, and this is just an interpretation, dahil nagpahayag din si Pangulong Bongbong Marcos kanina na kalma lang at walang mag-i-issue at walang mag-i-implement ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Mukhang lahat ay naghihintay kung ano ang mangyayari at magiging desisyon ng Korte Suprema after yung pong hiling nila na magkomento ang gobyerno sa loob ng 72 hours. Do you feel na ito po yung senaryo na wala munang gagalaw, maghintay muna tayo ng sasabihin ng Korte Suprema? Do you agree with that? Yan naman po, wala naman po tayong issue diyan. Para talagang maliwanag, para walang issue, sige, edi antayin natin. Ngayon walang TRO, so wala nang nagpipigil. Pero kung aantayin, kung ilang araw man lang naman yan, 3 days or 6 days, wala namang rush, Kumbaga yung ICC, mag-aantay yun. Hanggang kailan? Hindi mawawala yun. O sige, pagbigyan ito. Pero yung magke-create sila ng senaryo na ganyan, basang-basa po, Kasi, based dun sa aking mga information na nakalap, wala talagang arresting teams within the vicinity. Sa loob na Senado. Wala talaga. Sila magkakakampi nandoon. Tapos ngayon, wala tayong nakitang tinamaan ng bala, wala tayong na-identify kung sino yung nagpaputok. Sa dami ng putok na yun, malapit lang yung yan. It's not as if it's from outside the building. So talaga maliwanag ito na senaryo ito. Okay. Precisely para doon sa ipafile nila bukas.
Oh, there will be a simultaneous investigation daw po, Senator Sani, na gagawin ng the Senate OSAA and the PNP. So magkahiwalay pero sabay, ano po. So we will wait for that. In the meantime, gusto ko lang pong idagdag itong katanungan na meron na po ba kayong information din na di umano ay lalabas na rin ng warrant of arrest for several other persons of interest sa ICC? Wala pa po. Wala pa pong warrant yung iba. Okay. Yung kay Bongo po, darating yan pero mga ilang buwan pa. Tapos kay General Albayalde, ganun din po. Mhm. So, wala hong pending na sealed warrant. Okay. All right. So, marami tinanong din sa akin about kay Sara Duterte. Sara Duterte ho, hindi binibuild up yung case niya. So, there won't be any warrant that is forthcoming para sa she is concerned. So, objectively, sabi ko nga, even if I feel otherwise, but that's the information I'm getting, she won't get any warrant. Si Aguirre, he won't get any warrant. Ang medyo namumuro na or mabubuo na ay yung kay Senator Bongo, tapos kay General Albayalde, pero that's still several months away. Aha, okay. Very good. So one last na lang po, Senator Sani. So what does tomorrow has in store for you? Ano po ang mga balak niyong gawin in the next 2 days or so? Mag-aantay lang po tayo ng mga developments. Pero for sure, yung ICC ay kompleto na yung mga hinahanap yung sa government as far as the arrest is concerned. Ako, I still insist na yung ginawa kay Duterte should be applied kay Bato. Wala dapat difference yun. So, walang nakitang mali doon, walang nag-declare na illegal yon. So, pwedeng gawin yon, pwedeng ulitin yon. So, abangan lang natin yan. Pag gumupa na yung sitwasyon, pagka naubusan na sila ng gimmick, edi eventually, harapin niya yung kulungan na yan. Okay. Opo. Final na lang din sa akin, Senator Trillanes, no? Naghihintay po ba kayo o umaasa po ba kayo na magsasalita ang Korte Suprema tungkol dito bago magkaroon ng aksyon sa arrest warrant para kay Senator Bato? Nagbigay naman sila ng very short time frame. So sige, it's worth the wait. Pero I would like to believe that they would be consistent. Hindi sila nag-issue ng TRO kay Digong at hindi nila pinawalang visa yung Republic Act 9851 at wala silang dineclare na illegal yung pag-arrest kay Duterte. So being consistent, I expect the same dito po kay Bato. Opo. Okay. Sige po, with that, we'll let you go. Maraming salamat sa inyo Senator po, Sani, thank you very much po. Magandang gabi We appreciate your time, sir. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a